So ayan po, Friends and Relatives, March 25, 1:19 PM. Andyan na yung mga sisiyo, maglilinis tayo. So ayan po. Ayan. Yan yung lilinisin natin, mag-before and after tayo. Yan yung mga cleaning materials natin. Ayan, ganda na lahat. Yung ano na lang, yung kunin natin sa dali. Yan, ito. Kailangan natin ito. So ayan po. So tayo lang po mag-isa dito sa bahay. May laga tayong manok, aso, kalapati, ayan. Pati bata. So nakaya po natin yan lahat. Yan. So ito po tayo. At yun nga po, maglilinis tayo. Kita ko lang kasi ngayon March 25, di ba? So siguro mga next year, as ninipis ng buhok natin, pero hopefully we could become a better person. Kahit po tayo matanda na, dati po may malaki din po katawan natin dahil kahit di po tayo nag-gym, sa alaga naman natin katawan natin. Ayan o. Dati may abs po tayo, kaso ngayon wala na eh. Pero ayan, may ano pa rin yan. Kumbaga, kaya pa rin magka-abs niyan, pero wala nang time sa sarili. Laki din po katawan natin. Meron din po tayo ganyan, mga ganyan. Ngayon medyo maliit na. Ayan. May mga ganon dito. Ay, buhay to. Ay, nako. Ganyan talaga. Pero, makaka-ano din tayo, makaka-move on din tayo sa mga pinagdaanan natin. Ganyan talaga ang buhay. Kumbaga, yung basura ng iba, isa. Yun nga, kayamanan naman sa iba. So, ganyan talaga. Flex ko lang po. Yan, sarili ko. 53 years old po. Hindi pa naman tayo na gano'n. Kumbaga, hindi pa naman, hindi, kahit na gano'n yung katawan natin, hindi naman tayo, kumbaga, yung mukha natin, kahit na ano, yung katawan, pwede palakihin. Yung mukha, ganyan na talaga yan. Hindi na kailangan baguhin, hindi na kailangan magbayad ng kung ano, gumastos. Inborn po yan sa genes. Ayan. So, ingat po tayo palagi sa mga sa mga sabi-sabi ng ibang tao na regarding sa pagkatao natin. So, yan dyan lang sila para sirain tayo. So, ingat tayo. So, ito na po yung mga ginagawa natin. Tuloy na natin. Konting hugot lang po yan. sa mga inggitero at inggitera na walang magawa sa buhay. Ganun talaga ito sila. Basta alam na natin na tama yung ginagawa natin. Diyos na bahala sa atin. Yan lang po. Diba? Ayan po, nalinis na natin. Wala ngang 10 minutes. Bilis lang talaga eh. Ayan. Papakawala na po natin sila. Dito na sa malaki. Si Andresa talagang ingay. Ito po ay mula pa nun po nung bata pa tayo. May mga manok na po tayo sa bahay. Sandali. Yan, lumaki po kasi tayo, yung grandfather ko po, yung tatay ng nanay ko is may mga manok panabong na po doon sa kanila. Sa likod ng bahay niya mayroon siya mga manok doon. Kaya po tayo nahilig sa manok. Dahil mula pa noon po, nung kabataan po natin, nakita natin may mga manok panabong. Yung lolo po natin mayroong manok panabong. Si Antonio Melocoton. Nag-champion po yan ng Candelaria. 71 ba? Oo, 71 nata yun. Or 70. So, yan po kinalakihan natin. Tapos yung mga tiyuhin ko po ng mga anak niya, may manok din mga panabong. Sina Tito Dako, Tito Boy meron din. Tsaka yung pinakamarami talaga dun sa sa son-in-law kay Tatay Johnny Adelantar. So, lumaki po tayo na may mga manok at nahiligan po natin talaga yung mga mag-alaga ng manok. Yung una po nating pet is rabbit. Yun ang binigay ng nanay natin. Bukod pa sa mga pato na po dun sa bahay. Yung rabbit talaga yung pinakauna nating naging pet na binigay ng nanay ko. So, yun po. So, kaya po tayo nahilig sa manok.
dahil dun po kinalikayanan natin po yung mula sa grandfather hanggang sa mga tiyuhin po natin. Sa mother side ko po. Sa father side ko, hindi naman masyado mahilig sa manok. Si Tito Butch, yun. Nagkahilig din sa manok. Nagmanok din kami dati. Kaya lang patigil-tigil nun. Kaya ito ngayon, siguro dire-diretso na. At may mga kaibigan po tayo na tutulong naman. Papaganda yung hobby at passion natin. So yan po, 24 piraso po yan. So hindi ko lang alam, baka sa late born na po to. Late born na yung, kasi magpapabanding na po tayo ng WPC. Yung mga nauna natin doon, 10 piraso ba? Siyam. Bali, siyam piraso lang yung para sa national. Sana matuloy. Yan. Ganyan talaga po ang buhay. Minsan, umpisa po tayo sa, sa baba. Akyat sa taas. Kung may pera, yun doon na sa taas. Di siyempre, andun na. Pero ganun pa rin po. Marami pang pag-aaralan. Marami na po tayong natutunan sa pag-aalaga ng manok. Yan. Mahilig lang po talaga tayong mag-alaga ng mga hayop. Yan. So, ingat po tayo at God bless na lang po. Yung talaga buhay, minsan may mga bagay tayo na mga unexpected na hindi natin na-expect na mga pangyayari at nangyayari. Well, sometimes it could be a curse and sometimes it could be a blessing. So, yun. We'll see na lang after next year, March. Kung ano na kahinat na ng buhay natin. Kung maka-move on na tayo na may sariling sariling buhay. Kasi hindi pag may mga bagay na po na hindi maganda is nagiging hindi rin maganda yung mental state natin, yung pag-iisip natin na may mga bagay na bumabagabag, may mga bagay na nagbibigay ng stress, so hindi po maganda. So ito po yung isang way na para makapag tulong po sa atin para magkaroon tayo ng magandang kumbaga passion or hobby. Hopefully next year mas aasenso po tayo kasi meron po tayong goal, may sineset po tayong goal at saka ambisyon. Kahit sino naman po may ambisyon. Lahat naman tayo may mga gusto marating sa buhay. Simple lang po sa atin, kaso minsan may mga tao na mga naiinggit. Kaya hindi natutuloy ng ganyan kabilis. Nagkakaroon ng mga hindrance, pero ganun pa rin. Sana hindi lang tayo pala rin sa negosyo at sa buhay, pati na rin sa love life. Magkaroon sana ng na yung maging kontento na, di ba? Wala naman tayong hinihiling wala naman tayong gustong baguhin pero siyempre kung may mga bagay na hindi maganda, iba, wag na yun. Ingat po tayo palagi. Ciao, God bless.